Kaya hindi ho aksidente na nandito po ako ngayon. Amen. Kaya sabihin ko sa katabi mo, bumanda ka, tatalupang ka na. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maliwanag po ba mga kapatid? Maliwanag. Maganda po kasi nagkakaliwanagan tayo. No? Baka mamaya, gusto na ni Kuya Edgar, lumipat na. No? Sa totoo lang po mga kapatid, pero masarap pong tinatalupan. Imagine ninyo, binuhay ka nga, tinawag ka nga, diba? Lumabas ka nga sa libingan, pero nababalutan ka pa rin until now. Kaya kailangan mong lumaya. Sabihin mo sa kapatid mo, kailangan mong lumaya. At ang dami pong born again ngayon. Ganyan. Hello! Tandaan po ninyo, yung balot, hindi ho nagsimula sa bababa, pataas. Sa Bible, lagi ho ang significance niyan, kahit nung namatay si Jesus Christ, napunit yung tabing ng tabernacle, hindi ho nagsimula sa baba, paakyat. Lagi ho mula sa taas, pababa. Laging dito ho galing. Pababa. Andiyan pa ho ba kayo? Andiyan pa ho ba kayo? Sumigaw ng hallelujah yung gustong matalupan. Parang yun nandito lang ang may gusto Hello, ulitin natin. Yung gustong matalupan, sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Yan. Dahil yun po ang plano ni Lord. Biruin nyo, kaya niya namang bumuhay pala, tumawag, magpalabas. Bakit nung magtatalupan na, tumawag ng iba? Alam niyo bakit? Pagkatapos dito, eto naman. Alam niyo ano yung meron dito? Pride. Yes. Yun nakatayo sa pulpito, mas magaling pa ako dyan. Tapos ako tuturuan. Sabi yun ng 1 Corinthians chapter 1, may foolishness of God. The foolishness of God is wiser than men. Yes. Alam niyo yung ibig sabihin nun? Okay. Isipin niyo to. Meron bang kamangmangan ng Diyos? Kung meron man, ang sabi ng Bible, sabi niyo wala, di ba? Kung meron man, patulan natin meron. Pero yung meron na yan, mas matalino pa rin yan kaysa sa'yo. Amen. Naget niyo yung revelation? Kaya sa totoo lang po mga kapatid, minsan kalimitan na gagamitin sa inyo ng Panginoon yung hindi aral. Hallelujah. Amen. 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 Sa totoo lang po sa grupo po namin, bagamat ako kayo mananalo. At totoo lang po mga kapatid, high school graduate lang po ako. Nagtapos po ako dyan sa Torres High School sa Manila at section 45 po ako. Gumraduate ako ng high school, hindi ako marunong umintindi ng English. Slow learner po ako. Talagang parang pakiramdam ko habang ako'y tumatagal sa pag-aaral, lumiliit yung utak ko. Grabe po mga kapatid. Pero alam nyo po, nang na-born again po ako, nag-iba po ang istorya ng buhay. Amen. Amen? Kaya tama yung sinasabi ng 2 Corinthians 5:17 na kapag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, ang sabi po roon, you are a new creation. Pag tinignan nyo po yung sa Greek word, and for your information, di rin po ako nag-Bible school. Kahit po yung anino ng Bible school, di ko po nakita. Alam nyo, sikreto lang? Ang sikreto lang? No? Ang sikreto lang po, yung pong pusong bukas at gustong matuto. I tell you mga kapatid. Kaya yung mga kabataang naririto, kapag ka nahit ninyo yung pusong bukas at gustong matuto, kahit yan ay sa eskwelahan lang, I tell you, may mangyayaring maganda sa inyo. Kalimitan ho ng hindi nakaka-receive
Lalo-lalo na kay Lord, yung ganito laging pananaw. Alam ko na yan. Amen. Pag may mapapakinggan, alam ko na yan. Pag may napapakinggan, naku, alam ko na yan. Alam nyo, yan po yung mga taong hindi makakaunawa at hindi malalaman kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kaya sa totoo lang po, sa gabi pong ito mga kapatid, nag-i-intro pa lang po ako ha. Nag-i-intro pa lang po ako. Ano pa lang? Totoo lang po, mga kapatid. Grabe po ang ginawa ng Panginoon. Higit sa iniisip mo ang kayang gawin ng Diyos. Yes. Huwag niyong ikakahon ng Diyos. Amen. Ang Diyos ang may likha ng langit at ng lupa. And take note, in 6 days niya lang ginawa yan. Amen. Ganyan so powerful ang Diyos na pinag-uusapan natin. Tapos ang utak mo, utak pantao, tapos siya na nakakaalam ng lahat, talaga wala tayong kinalaman dyan. Hindi kailangan dito yung doctorate. Hindi kailangan dito yung tapos ka ng ganito. Pag kay Lord ang pinag-uusapan, kaya nga po kailangan mong ma-born again para yung Espiritu ng Diyos mapunta sa'yo. Amen. Okay. Tignan po ito ha, may i-drive po ako sa inyo. Ito po hindi ko nakuha sa libro, hindi ko nakuha sa YouTube, nakuha ko lang po ito sa kwarto namin. Amen. Dahil na nag-start po ako sa Panginoon, na na-born again po ako, talagang tinalupan din ako ng Panginoon. Doon lang nga sa kwarto namin. Yung dati kong 30 minutes na devotion, dahil na nagkaroon ako ng desire na ang Diyos daw ay nagsasalita. Masyado akong ano sa mga ganyan. So nakipagniig ako sa Panginoon, sabi ko, hindi naman nagsasalita ang Diyos. Baka sa mga pastor lang. Pero sa kabila nun, nagpatuloy pa rin po ako. Ate, 30 minutes, nag-devotion ako. Nagbigay ako ng oras sa Panginoon. Alam nyo, nang kinakausap na ako, naniniwala ba kayo nagsasalita? Amen. Naku, grabe po. Sabi po ng John chapter 10, my sheep hear my voice. Yes. Nagsasalita po ang Panginoon. Nung naunawaan at narinig ko yung tinig ng Diyos, nag-start po ako ng 30 minutes. Ang devotion ko ho, umabot ho ng 8 to 9 hours a day. Yung nanay ko, pag pumasok ako sa kwarto, kunyari yan, CR na yung kwarto, pag pumasok po ako dyan, kinakabahan nanay ko. Kasi pag pumasok ako, 9 to 8 hours, lalabas ako. Halos minsan, di ako lumakain. Grabe po. And I tell you, even the deep things of God, pwedeng sabihin sa iyo. Amen. Yung mga kapatid, yung iba hindi nakapalakpak kasi deep things of God yung pinag-uusapan. Amen. Pag sinabi po deep things, ibig po sabihin, kung Diyos malalim na, meron pang malalim sa iniisip niya. Yes. Pero may mabuting balita po ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Grabe sila. Yes. Grabe sila. Ate, one of these days, kakausapin ka na Lord person. Dinidesign mo na ma-experience mo yung ganyan, I tell you, Yes. one of these days, pag patuloy mong sinisik si Lord, you will find her. Amen. I tell you. Dito po sa puntong ito, walang pagalingan dito. Amen. Ang pinag-uusapan na po dito, puso lang. Pagka ang puso mo gusto mong matuto sa Lord, i-unveil ng Lord kahit yung pinakamalalim na nasa utak. Amen. I tell you mga kapatid. Simula po tayo dito. Yes. Simula. Okay. Marami po sa atin born again na. Gusto ko pong i-share sa inyo yung born again under grace. Dahil marami pong born again na hindi umandar ng grace.
Kaya marami pong born again, bagamat may binigyan na ng buhay, makikita mo, amoy patay pa rin. Andyan pa ho ba kayo? Amen. Huwag niyong singgutin yung katabi niyo. Pakikiramdaman, ano ba amoy ng katabi ko? Ano? Okay, buksan po natin yung 1 Peter chapter 1 verse 10. Tingnan niyo po, may babasahin po ako. At tingnan niyo po ito kung gaano po katindi yung kaligtasan na pinag-uusapan natin. Andyan pa ho ba kayo? Amen. Hindi ko po i-explain ito. Basahin lang po natin at unawain po ninyo. Amen? Tandaan niyo po, ang susi, gusto mong maintindihan, gusto mong magpaturo, gusto mong maunawaan ang kalooban ng Diyos. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 6, ang sino mang naghahanap o nagnanais gawin ang kalooban ng Diyos, makakasumpong. Amen. Kapag dinidesire mo yung kalooban ng Lord, naku, mga kapatid, pag na-born again ka, hindi pinag-uusapan dito good or bad. Listen to this. Ang pinag-uusapan dito mula sa good, dapat malaman mo kung ano kalooban ng Diyos. Dahil hindi lahat ng good ay kalooban ng Diyos. Hindi niyo ako narinig. Amen. Ulitin ko ulit. Hindi lahat ng good. Ulitin ko po ulit. Nung ikaw ay unbeliever, ikaw ay hinubog ng pamilya, ng eskwelahan at ng simbahan. Saan? Sa mabuti at sa masama. Right? Amen. Saan ka natuto ng ano? Mabuti at masama? Di ba sa pamilya? Tuturo sa'yo kung ano mabuti, kung ano masama. Amen. Masok ka ng simbahan, tinuruan ka rin yan. Masok ka ng eskwelahan, tinuruan ka rin yan. Amen? Yes. Pero pag na-born again po kayo, iba ho ang ituturo ng Diyos sa inyo. Amen. Mula ho doon sa mabuti at masama, ipapaunawa sa iyo ng Lord kung ano yung kalooban niya doon sa mabuting na nalalaman mo. Dahil hindi lahat ng nalaman mong mabuti, kalooban ng Diyos. Amen. Yes. Kalooban ba ng Diyos ang mamatay ang tao? Pero ba't si Jesus Christ namatay? Hello? Amen. Hello? Dahil hindi lahat ng good ay will of God. Amen. Amen. Diyan pa ba kayo? Amen. Tingnan niyo po yung kwento sa Tower of Babel. Naalala niyo sa Old Testament? Tower of Babel? No? Bakit ho natayo yung Tower of Babel? Simple lang. Dahil dinisire ng tao na ano? Ma-meet ang Diyos. Tama? Mali? Tama. Maganda. Cute. Pero sabi ng Bible, nang narinig niya, bumaba ang Diyos, ginulo yung lingwahe para hindi matuloy yung tawe. Amen. Dahil ang pagkakaroon mo ng kaugnayan sa Diyos, pinapakita ron na hindi po pwedeng effort mo. Yes. Dapat yung mismong galaw niya, and that is the will of God. Amen. Amen po ba? Minsan maganda pakinggan, maganda paningin, ang husay, ang ganda ng plataforma, ang tanong, kalooban ba ng Diyos yan? Nagpakasakit ka, lumabas lahat ng dugo mo sa katawan, at pag nakita mo per se, wow, what a sacrifice. Pero tanong, kalooban ba ng Diyos yan? Kung kalooban ng Diyos yan, di sana hindi na nag-sacrifice si Jesus. Yung pagpasok sa loob ng church, akala ng marami, maliligtas ka dyan. Cute tignan. Pero hindi kalooban ng Diyos. Hello? 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 Diba? No? Eh kung yan ang kalooban ng Diyos, pag naging member ka ng church, ligtas ka na, bakit pa binigay si Kristo? Bakit namatay pa si Kristo? Kung pwede lang palang pumasok sa simbahan, ligtas na ako. Hello? Hello? Ay nako mga kapatid, pag na-born again ka, marami kang malalaman ng mabuti na hindi kalooban ng Diyos.
Amen. Kaya hindi porket cute at maganda, eto na, Lord. Andyan pa ho ba kayo, mga kapatid? Na andyan pa ho ba kayo? Pati pagpili ng life partner, hindi ho kagad yung pagkaganyan na tumibok ang puso mo. Lord, eto na. Sabi ho ng Bible, ang pinagsama ng Diyos ay hindi paghiwalayin ng tao. Sino nagsasama? Si Lord. Hindi ikaw at yung babae. Amen. Pagka nagkakuryentihan na, uy! Diba? Alam nyo, pag kayo'y na-born again, ite-turn upside down ng Diyos ang sistema ng buhay. Amen. Amen. Andiyan pa mo ba kayo? Kaya dapat dito, pag na-born again ka, lagi kang bukas sa ituturo ng Diyos. Dahil minsan may ituturo siya, hindi kayang tanggapin ng isip mo. Amen. Hello? Ready na ba kayo? Amen. Para ako nagtatanim lang, kailangan bungkalin ko muna, kailangan palambutin ko muna. Sayang ang Word of God. Yes. Oo. Kaya pagka malambot na, pwede na. Okay? Ready na? Basahin po natin to. 1 Peter chapter 1 verse 10. Pakinggan nyo po ha. Tungkol sa kaligtasan ito na masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propeta, nagpahayag tungkol sa pagpapalang nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano mangyayari ito. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo nang nasa kanila nang unang ipahayag nito. Ang hirap na titiisin ni Kristo. Naiintindihan niyo po ba? Ha? Okay? Ulitin po natin. Verse 10. Tungkol sa kaligtasan ito. So, ang pinag-uusapan po, yung kaligtasan na tamo mo. Okay. Masusing nagsiyasat, nagsuri ang mga propeta, nagpahayag tungkol sa pagpapalang nakalaan sa inyo. So, yung kaligtasan may kasamang pagpapala. Amen. Maliwanag po yan. Verse 11. Sinuri nila ito. Sino yung nila? Yung mga propeta noon. Okay? Sila na sumuri. Okay? Pakinggan nyo ha. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito, ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo nang nasa kanila, nang unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya. So yung na-receive nila na revelation from that Old Testament because of the Spirit of Jesus na nasa kanila. Tama? Kaya naintindihan po nila, mga kapatid. Tingnan nyo ha, hindi nila maintindihan yon kapag yung Espiritu ni Jesus wala sa kanila. Kasi ang nakakaalam ng naiisip ni Jesus, yung Espiritu ni Jesus. Amen. Yes. Amen. Hello? Amen. Amen. Hello? Amen. Amen po ba? Amen. Okay, magsasample po ako. Ito na, si Kuya Edgar. Dito ka, Kuya Edgar. Ano lang po natin maigi ha, tsaka si Pastor. Ano ulit pangalan ni Pastor? Jerby, okay. Okay. Harap po kayo sa kanila. Okay. Palakpak naman dyan. Meron lang po akong i-illustrate para nyo maintindihan maigi. Okay? Si Kuya Edgar po, meron po siyang iniisip na yung iniisip niya, naiisip din ng Diyos. Kayang alamin ng Diyos yung iniisip niya. Tama po ba? Amen. In short, wala akong nalilihim sa Diyos. Tama po ba? Okay. So, ganito po gawin natin. Isang tabi muna natin si Lord kasi alam niya na iniisip ni Kuya Edgar. Ito po isipin niyo. Maliban ngayon sa Diyos na nakakaalam ng iniisip niya, maliban sa Diyos, ha? Amen? Amen. Sino ang nakakaalam po ng iniisip ni Kuya Edgar? Siya. Siya. In short, yung espiritu niya. Tama po ba? Amen. Tama po ba? Amen. Okay. Maiisip ba ni Pastor Jerby yung kanyang iniisip? Hindi. Tama? Maiisip ba ni Kuya Edgar yung iniisip ni Pastor? Hindi. Di ba? Kasi ang nakakaalam ng iniisip ni Kuya Edgar,
yung espiritu niya. Tama? Yung nakakaalam ng iniisip niya, maliban sa Diyos ha, yung espiritu niya. Tama po ba? Tama po ba? Ngayon, kung yung espiritu ni Kuya Edgar mapunta kay Pastor Jerby, pwede bang maisip ni Pastor Jerby iniisip niya? Yes. Yes. Pwede. Bakit? Bakit? Kasi, kaya kaya niyang isipin, kasi yung nakakalam ng iniisip ni Kuya Edgar, na espiritu niya, nasa kanya na. Amen. Tama mo ba? Yes. Paliwanag. Ganon din sa kanya. Hindi niya maiisip ang iniisip ni Kuya Edgar, pero ang nakakalam ng iniisip niya, yung espiritu niya. Pero kapag ang espiritu ni Pastor Jerby napunta kay Kuya Edgar, pwede na rin isipin ni Kuya Edgar ang iniisip niya. Paliwanag po ba? Paliwanag yun. O, palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po. Kakaupo na po kayo. Malinaw po ba yun? Punta ngayon tayo sa Diyos. Tao, Diyos. Sino nakakalam ng iniisip ng Diyos? Wala. Maliban sa kanyang Espiritu. Tama? Ang tawag sa Espiritu ng Diyos ay Holy Spirit. Amen? 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 So kung yung Holy Spirit na nakakaalam ng iniisip niya, mapunta kaya sa'yo, pwede mo bang malaman ang iniisip ng Diyos? Amen. Yes. Amen po ba? At ito magandang balita. Sabi ng Romans chapter 8, hindi espiritu ng sanlibutan ang tinanggap ninyo, kung hindi espiritu ng Diyos ang nasa sa inyo. At kung ang espiritu ng Diyos ngayon ay nasa iyo, pwede mong malaman even yung deep things of God. Amen po ba? Amen po ba? O, punta na tayo sa 1 Corinthians chapter 2 verse 10. First 9 muna. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Sige po. Sundan po natin ha. I-pass through ko muna tong 1 Peter. Punta muna po tayo rito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Tingnan niyo po nakalagay. Subalit, kagaya ng nasusulat, kagayan. Yan. Subalit kagayan. Ano to, King James? Okay, sabi kagayang na nasusulat, ang mga bagay na hindi nakikita ng mata at hindi naririnig ng tenga at hindi pumapasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Meron po bang nagmamahal dito sa Diyos? So sabi dito, pag nagmamahal ka, iha, meron siyang nakalaan para sa'yo. Amen. Kaya lang, yung nakalaan sa'yo, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tenga, hindi pa sumasagi sa isipan. In short, secret. Hello? Tama ba? Sikreto. Pero ang sure, may nakalaan sa'yo. Amen? Kaya lang, mananatili lang bang ganun yun? Sikreto. Parang ano yan eh. No? Alam niya, boyfriend ko siya. Alam niya ba? Alam niya ba? Hindi. Parang ganon. Secret eh. Di ba? Okay? Pag nagmamahal ka kay Lord, may nakahanda sa sayo. Kaya lang, sikreto. Gusto mo ba lagi na lang sikreto? Tignan niyo yung verse 10 ngayon. Sabi rito, ngunit, tama may sikreto, tama may lihim, pero pagdating ng 10, ngunit. Ngunit, ang mga ito ay pinapahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang malalalim na mga bagay ng Diyos. So, yung mga bagay na malalalim sa Diyos, pwede mo na raw ngayong malaman yung sikreto kasi dahil sa Holy Spirit. Amen? Tinanggap po ba natin ang Holy Spirit? Kaya ang labanan dito, hindi galing. Sabi ng 1 John chapter 3,
wala nang ibang tagapagturo kung hindi ang banal na Espiritu. Kaya pag ikaw ay nagkaroon ng relasyon kay Kristo, binigyan ka ng Holy Spirit, ang sabi rito, baging yung sikretong bagay, ipapaalam na ngayon ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? No? Kaya sa totoo lang, exciting ang sa Panginoon. Hindi boring ang born again. Every day, kaya sa Old Testament, sabi ho ng Bible, nang bumagsak yung manna from heaven, yun po ay araw-araw na bumabagsak sa kanila. Hindi po pwede po yung mag-imbak sila dahil pag nag-imbak sila, mapapanis yun. Kasi ang gusto ng Lord, lalabas ka sa tent mo at mamumulot ka ng laging sariwang ibababa ng Diyos. And that is the revelation from the Lord. Kapag ikaw ay totoong born again, every day, meron kang fresh manna sa Panginoon. Hello! Huwag kayong papayag na puro dilata ang kakainin nyo. Huwag kayong papayag na yung kinakain nyo, puro nasa libro lang. You have the Holy Spirit. Even the giftings of God. Pwede mo malaman. Kaya nung na-born again po kayo, you are not an ordinary person. Yes. Yes. Amen. Kaya yung pinasok po ninyo, hindi po ito religion. Amen. Ito po ay breakthrough ng isang klase ng buhay na makalangit kahit nasa lupa. Matagal na ho natin pinagpe-pray. Catholic pa tayo. Sino rito yung dating Catholic? Tasa kami. Lahat po eh. Alam nyo ano yung tinuro sa atin? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo, mapa, saan? Gaya ng? Ba't gusto nyong pumunta ng langit? Ang pinaturo palang prayer sa'yo, yung daw mga bagay sa langit, mangyari dito sa lupa. Amen. Bakit gusto mong pumunta ng langit? Yes. Magkakasalubong kayo ni Lord. Gusto mo dun, siya naman, bumaba. Ayun. Andiyan pa ho ba kayo? Kaya ang religion, pag may problema, gusto rapture na. Yan ang religion. Pero yung totoong may relasyon at na born again, kahit may problema siya dito, alam niya, pabababain niya lang yung langit dito sa lupa, kaya nang nasa lupa. Grabe po mga kapatid. Grabe po ito mga kapatid. You are naturally supernatural. Nung kayo po ay na-born again, you are not an ordinary person. Yes. Kaya gigil na gigil ang demonyo ho sa inyo. Hello? Punta po tayo sa John chapter 3 para makita po ninyo kung ano pong pinag-uusapan dyan. Minsan po kasi, mga kapatid, bakit? Bakit po? May echo? Okay lang. Bawasan na lang. Okay. John chapter 3. Sino po nakakabisado ng John 3:3? Ano sabi ng John 3:3? Unless a man be born again, you cannot see. Verse 5, unless a man be born of water and of the Spirit, you cannot enter. So, pinag-uusapan po dyan is lifestyle from heaven. Amen. Hindi ho yan born again ng samahan. Pag alam niyo, pag naintindihan niyo po yung John 3,
dapat malaman nyo yung John 2. Kasi sinagot lang po ng John chapter 3 verse 3 yung pong tanong sa John 3 verse 2. Pag hindi nyo naintindihan yan, hindi nyo malalaman kung anong klaseng buhay ang born again. Yes. Andiyan pa ho ba kayo? Amen. Marami ho pag pinag-usapan ng born again, kaligtasan ang pinag-uusapan. Naku po. Kaya sabi ho ng Bible, yung kaligtasan pinag-uusapan dyan sa Greek word is sozo. Ibig sabihin, hindi lang ho yan niligtas ka sa impyerno. Amen. Hindi nyo napansin nung na-born again kayo, hindi kaagad kayo kinuha, pinadala sa langit. Hanggang ngayon, nandito pa kayo, aber? Bakit? Kasi, hindi ho lang yung langit ang pinag-uusapan pag naligtas ka. Ang totoo, pati bulsa mo kasamang ligtas dyan. Kaya yung iba, pagkahirap na sa buhay, gusto na rapture. Lakas ng loob. Oh. Gusto ka agad langit, di nga makapunta sa church. Gusto pumunta ng langit, papunta nga sa church, hindi nakakapunta. Langit pa. Okay. Tatalo pa ba kayo? Sabi ho ng John chapter 3. Okay? Verse 2. Basahin po natin. Siya ay pumunta. Sino to? Si Brother Nick. Kailan niyo si Brother Nick? Si Brother Nicodemus. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi at sinabi sa kanya, Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda ng iyong ginagawa, malibang kasama niya ang Diyos. Wala ho diyang kaligtasan. Hindi ho tinanong ni Nicodemus, gusto niyang maligtas. Amen? Wala hong sinabi niya na kaligtasan. Ang nakahatak po kay Nicodemo para siya'y isang gabi pumunta kay Jesus ay ano? Napansin niya, kakaibang guro si Jesus. Anong klaseng guro? Pag kayo pinag-usapan ng guro dito sa ibabaw ng lupa, ano pumapasok sa isipan nyo pag teacher? Ano? Matalino. Ano pa? Ha? No? Ano pa? Magaling, mahusay, maraming alam. Yan ang teacher. Pero ang napansin ni Nicodemo kay Jesus Christ na guro din, hello? Amen. Kakaiba. Sabi niya, kakaiba kang guro kasi gumagawa ka ng kababalaghan. Kaya ang teacher from heaven, hindi puro ganito. Yes. Gumagawa ng kababalaghan. Amen. Hello? Hello? Dito sa panahon natin, pambira, no? Palaparan ng mga diploma, eh. No? Talagang grabe. Pahabaan ng diploma. Eh, kita nyo, di langgam, hindi kayang buhayin. Ay, sorry. Parang nabigla kayo. Langgam pa lang po pinag-uusapan natin. Sabi ng Bible, bubuhay ka ng patay. Amen. Sabi mo ng John chapter 10, verse 20 po, kung ano ginawa ni Jesus Christ, gagawin mo. Amen. Mga kapatid, hindi sasabihin ni Jesus Christ yun kung hindi niya talaga alam na kaya niya. Amen. Kasi, ang totoo ng naborn again ka, you are a supernatural na tao. Amen. Amen. Hello? Praise the Lord. Hello? Yes. Natulas ako kanina. Susunod na lang. Hindi, totoo po. Dapat normal po sa atin. Napagpatungan lang daw po ng kamay, sabi ho ng Bible sa Mark chapter 16, yung daw pong may sakit, gumagaling. Hindi ho sinabi rong pag-pray. Patong lang ng kamay. Basahin niyo ho, tayo pag may sakit, naku, pambil, lumabas na lalamunan natin, hindi pa gumagaling. Oh, yun sabi ng Bible, patungan lang ng kamay. Amen. Amen. Hello? Amen. Kasi nga, you are supernatural in natural. Okay, pakinggan niyo po ito. Hindi ho kami nagtuturo para sabihin sa inyo kung ano gagawin ninyo. Nandito ho kami para ipaalam sa inyo kung ano at kung sino ka. Amen.
Malaki po pagkakaiba na. Pag teacher ka, ano gagawin mo? Magtuturo. Pag ikaw ay bumbero, ano ginagawa mo? Pag ikaw ay karpentero, ano ginagawa mo? Di ba? Automatic po. Yung gagawin mo doon sa identity mo. Yes. Hello, kaya kami pag nagtuturo, hindi kami nagtuturo ng gagawin mo. Dahil marami ho kaming tinuruan noon ng gagawin nila, nakalimutan namin, hindi nila alam kung sino sila. Ngayon, gabing ito, dapat mong malaman kung sino ka. Amen. Dahil pag nalaman mo kung sino ka, normal lang sa'yo pagbabasa ng Bible, pag-attend, pananalangin, kasi normal na alam mo na anak ka ng Diyos. Hindi mo ba? Kaya lahat ng nasa biyaya, wala sa batas. Amen. Amen. Yes. Kasi alam nila kung sino sila. Amen. Amen? Yes. Pag teacher sila, normal nagtuturo yan. Pag anak ka ng Diyos, normal kang nagbabasa ng Bible, nananalangin, umaating, Yes. at nagtatay. Amen. Parang kalahati lang yung pagka-type sa ano, kalahati lang pumapalakpas. Parang marami yata hindi nakakakilala kung sino sila. Alam niyo ba bakit kayo nagtatights? Hindi kayo para pagpalain. Ang totoo, kaya kayo nagtatights, pinagpala na kayo ng Diyos. Out of your gratitude, kaya kayo nag-bless. Amen. Kaya lahat ng nasa biyaya is no longer under the law. Tapalan ka ng lahat ng 10 utos, 300, 600 na utos, hindi mo magagawa yan. Kaya ang ginawa ng Diyos, hindi ka tinagtad ng utos. Nang dumating si Jesus Christ, He is, sabing ganon, the fulfillment of the law. Kaya lang siya ay nanahan sa buhay mo, the author and the finisher of your faith. Yung buhay mo ngayon, normal na lumalakad kahit di binabatasan. Amen. Kaya walang struggle ang buhay ng nasa biyaya. Kaya sa biyaya ka, normal kang sumasan. Alam niyo kanina, habang nagwo-worship po tayo, I see, hindi ko lang alam kung dito nagsimula o doon. Nakakita po ako ng malaking stream of ng river na dumadaloy po dito sa Luz. Grabe yung tangka dumadaloy dito. Pero pansinin niyo yung worship leader, no? Labas na ho yung litid, sinasabihan kayo, taas niyo yung kamay niyo! Magsamba ka! Mga kapatid, pag kilala mo kung sino ka, hindi kailangan taas natin kamay natin. Yes, Worship amen. tayo. Yung ang bato eh. Walang isip yan, pero nagpupuri sa Diyos. Amen. Sabi ng Psalms, and all of the trees in the field will clap their hands. Yes. Kaya kayo nakakita ng puno ng ikamay na pumapalakpak. Hallelujah. At nanahimik ang mga tagalupa. Parang nagkakamalay ko. Sa Bible po, pag nag-i-explain si Jesus, parable. Kaya parable kasi sabi ng, okay, ano lang natin, cue lang natin ha. Tingnan niyo po yung Matthew 13 verse 10. Tingnan niyo. Matthew 13 verse 10. Tingnan niyo po ha. Nagsasalita si Jesus Christ, ang context sa Matthew chapter 13, yung parable of the sower. Pero sa puntong ito, lumapit yung mga alagad. Sabi niya, Panginoon, bakit pag nagsasalita kayo, sa iba, talinghaga? Ito yung sagot. Tingnan niyo yung Matthew chapter 13 verse 10. Siya ay pumunta kay Jesus. Wala pa pala. Ito pa pala. Pasensya na ha. Mapansin niyo po, wala po akong outline. Amen. Alam niyo, ang sarap po kayo. Amen. Amen. Amen.
Hindi ko po pinipreach to, pero na-experience ko. Ang puntahan natin ni Lord, pag di ka bumaba rito, Lord, ako aakyat. Normal po sa akin. Sa John 3, verse 11 and 12, sinabi ho ni Jesus Christ sa verse 10. Sabi niya, yung anak ng tao, siya yung galing sa langit na bumaba at siya rin yung umakyat. At siya na nagsasalita ay nasa langit. Si Jesus Christ, sinabi niya, siya ay nasa langit, pero nandito siya sa lupa. Amen. 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 Alam niyo, normal po yan sa inyo. Ascending and descending. So, susunod. Lumapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, bakit, sabi ng mga alagad, bakit nagsasalita sa kanila sa magitan ng talinhaga? Ang sinasabi niya, bakit, Lord, nagsasalita kayo sa iba, unbeliever, talinhaga? Next verse. Sumagot siya, sinabi ni Kristo, sapagkat sa inyo, sino yung kausap niya? Mga alagad. Believer. Sa labas, unbeliever. Dito, believer. Sa labas, talinghaga. Dito, hindi. Amen. Amen? Sa inyo kasi pinagkaloob na malaman ng hiwaga ng kaharian ng langit. Ngunit hindi pinagkaloob sa kanila. Bakit? Yun yung kanina sinabi ko, because of the Holy Spirit na nasa iyo. Ang kaiba mo sa kanila, kaya kaya mong maintindihan even the deep things of God, kasi yung Espiritu ng Diyos na nakakaalam ng iniisip niya, nasa iyo, born again. Amen. Kaya yung salita ng Diyos, hindi talinghaga sa iyo. Amen po ba? Amen. Tandaan niyo po to, unless na ma-reveal po sa inyo, hindi niyo humalalakaran yan. Unless na ma-reveal sa inyo na kayo ay supernatural, hindi niyo mararanasan ng supernatural. Amen. Pero dito po sinabi, sa inyo pinagkaloob. Pag sinabing ibinigay sa inyo, ano gagawin niyo? Papahirapan niyo pa sa inyo. Receive lang. Amen. Tanggapin mo lang. Amen. At yung Holy Spirit nang dumating sa'yo, grabe po yan, kapatid. Amen? Amen po? Amen. Ano lang yan? Tiniyo ko lang yan. No? Balik tayo sa John chapter 3, verse 2. Ang nakahatak po kay Nicodemo, kay Jesus Christ, kasi nakikita niya si Jesus Christ, grabe buhay. Gumagawa ng himala. Yun ho yung nakahatak sa kanya para pumunta isang gabi kay Jesus Christ. Pero ang sagot lang ni Jesus Christ, napakasimple. Gusto mo yan? Kayo, gusto nyo noon? Amen. Gusto nyo noon? Amen. Maborn again kayo. Yun ang sagot niya sa verse 3. Ngayon, born again ba kayo? Oo, mararanasan nyo daw yun. Ngayon, tingnan niyo po mga kapatid, napakasimple lang. Nung na-born again ka, ikaw ay normal na nabubuhay sa supernatural. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Kaya nga tinawag ka rin anak ng Diyos. Tingnan niyo yung John chapter 1 verse 12. 1:12 ng John. Tingnan niyo po. Alam niyo yung John 1:12? Yes. Yung John 1:13. Yes po. Yun lang. Okay. Sige, basahin na rin natin. Tingnan niyo yung John 1:12. Ang sino mang tumanggap at nanalig kay Kristo ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? So, kung tinanggap natin ang Panginoon at nanalig tayo, ikaw ngayon ay may gain na karapatang bilang anak ng Diyos. Amen po ba? Ngayon, pagdating ng verse 13, kapatid, tingnan niyo yung verse 13. Naipanganak hindi sa dugo, sa kalooban ng laman, o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Kaya nung na-born again kayo, hindi huyang sa kagagawan na ng tao,
kundi kagagawa ng Diyos. Kaya supernatural ang natural sa iyo. Hello? 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 No? Kaya mga kapatid, sa totoo lang, now is the time dahil sa sobrang biyaya ng Diyos. Kaya nga ito po'y biyaya. Kasi bakit? Sa totoo lang, yung pong binigay ng Diyos sa atin, hindi lang po pinatawad ka, nilinis ka, hinugasan ka, hindi lang kinalimutan ng Diyos ang kasalanan mo. Ang ginawa sa'yo, ginawa kang anak ng Diyos. Hello, alam niyo po ba ibig sabihin nun? Alam niyo po ba ibig sabihin nun? Parang minsan kasi yung anak ng Diyos, naging pamilyar na sa atin. No? Alam niyo po ba ibig sabihin nun? O sige, tignan niyo yung Hebrews 2:11. Hebrews 2:11, kung gaano katindi yung sinasabing anak ka ng Diyos. Tignan niyo yung Hebrews chapter 2, verse 11. Tignan niyo po. Amen? Hebrews 2:11. Okay? Yan na po. Ayun. Hebreo 2:11. Yan. Yan. Okay, pakinggan nyo ha. Tingnan nyo po ha. Sapagkat ang gumawang banal. Familiar ba kayo sa ganitong Bible translation? Okay lang ba sa inyo yan? O malalim? Yan lang available. Pakinggan nyo ha. Sapagkat ang sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinagpaging banal ay pawang iisa. Okay? So, sino yung pinagpaging banal at ginawang banal? Tayo. Amen? Tama po ba? So, hindi ka naging banal dahil sa ginagawa mo, ha? Naging banal ka nung nakipagrelasyon ka kay Kristo. Tama po ba? So, ikaw na hindi banal, ginawang banal. Kaya ang sabi diyan, siya na banal at ikaw na ginawang banal, iisa na raw ngayon. Amen. Yes. Amen po ba? Ngayon ang sabi niya, dahil dito, hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. Amen. Tignan niyo po yung translation ng Bible ko. Babasahin ko po. Medyo malalim-lalim kasi po siya. Tignan niyo po itong, ano po ito mabuting balita. Babasahin ko Si Jesus ang nagpabanal sa mga tao. Sino nagpabanal sa atin? Si Jesus. Ang kanyang ama at ang kanyang ama ay iisa. Siya raw po ang nagpabanal sa atin. Sino? Si Jesus Christ na banal. Tama? Ngayon, yung tatay niya at saka tatay mo ngayon, iisa. At ang sabi dito, kaya't hindi niya kinahihiyang tawagin kang kapatid. Kaya si Jesus Christ po, tinatawag ng Bible ng elder brother. Kasi kung may panganay, may bunso. Hello, bunso. Nagulat sila. Hello, bunso. Okay. Sabi ho ng John 12, verse 24, unless a wheat fall to the ground and die. Okay? Mananatili lang daw po yan nag-iisa. Pero kapag yan ay nahulog, namatay, yan daw po ay tutubo at yung iisang buto magiging marami. Tama po ba? Tama po ba? Okay, maliwanag po ba yun? Amen? Yung butong mangga na tanim. Tama? Pag natanim at namatay, ano mangyayari? Dadami.
Tama po ba? Yes. Yung dating isa, dumami. Okay? Maliwanag po ba yun? Okay? Ngayon, sino po yung tinutukoy sa John 12 verse 24 na unless a wheat fall to the ground and die? Si Jesus. Bakit? Si Jesus po sa John 3:16 ang tinawag na nag-iisang anak ng Diyos. Ang tawag sa kanya, only begotten Son. Kaya bigatin yan eh. Amen. Yes. Ulitin ko ulit ha. He is the only. Nag-iisa. Amen? Amen. Saan galing si Jesus? At saan nagpunta? Sabi ng Bible, nasa langit, bumaba sa lupa. Amen. Yung nag-iisa, napunta ng lupa, at nang napunta ng lupa, ano ginawa? Patay. Namasyal? Patay. O namatay? Namatay! Hello! Ang sabi ng John 12:24, ang dahilan, hindi lang pala para linisin ka, kaya siya namatay. Amen. Kaya pala siya namatay, para yung iisa dumami. Yes. Siya na iisang anak. Ngayon, hindi na siya nag-iisa. Kasi yung John 1:12, naranasan mo. Amen. Nagrelasyon po si Kristo. Binigyan ka na rin ngayon ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya siya yung panganay, ikaw ang bunso. Lahat ng pabor nasa bunso. Yes. Di totoo. Benjamin Kahit sa generation. natural. Tignan nyo yung lagi nagsasakripisyo yung panganay. Amen. Pero yung bunso, laging special. Amen. Huwag na ho kayong magselos, nangyayari ho yan. At yan po yung ginawa ni Lord. Ito po ang mabuting balita at biyaya ng Diyos. Sukdulang biyaya. Alam nyo ano? Alam nyo ano? Hindi ka lang ngayon pinatawad. Hindi ka lang ngayon nilinis. Hindi ka lang kinalimutan lahat ng kasalanan mo. Pati yung hindi mo hinihingi, binigay sa'yo. At alam nyo ano yun? Alam nyo ano yun? Eh okay lang patawarin ka sana. Dahil namatay siya. Pero ibang usapan, gagawin ka ring anak. Yes. Grabe ka naman, sobra naman ang pabor sa'yo ng Diyos. Mga kapatid, wala kayong makikita sa Bible, sa Old Testament, lalo na sa Old Testament, ang tinuring na anak ng Diyos. Yes. Pagdating ng New Covenant, dyan lang bumaba. Dahil sa sobrang sukdulang biyaya ng Diyos. Hindi ka lang pinatawad. Yes. Binigyan ka pa ng king. Amen. Ikaw ay binigyan ng karapatan maging anak. Kaya sabi niya, pag magpe-pray kayo, ang turo niya, tumawag kayo, sabi niya, Ama natin, sumasalangit. Hindi sinabing ama ko lang ha, tatay ko lang to. Hindi, sinama ka. Bakit? Darating kasi ang panahon. Pag tumanggap ang lalaki o babae kay Kristo, bibigyan na rin ng karapatang maging anak. Hello mga anak ng Diyos! Sa totoo lang, bago ka magpastor, naging anak ka muna ng Diyos. Ang dami ko ngayon, nag-aagawan sa titulo, nag-aagawan sa title. Pero yung pinakamataas na pagkatawag ng Diyos sa tao, hindi nila naiintindihan. Biruin mo, ikaw na galing lang sa putik, ikaw na walang buhay, walang hugis, nung nagkaroon ka ng relasyon, kung ano meron si Jesus binigay sa'yo. Sobra ka. Sa totoo lang, sobra kayo. I tell you. Kaya kapag kayo wala kayong panangalian, agahan, ay huwag kayong magwawala. Huwag kayong magwawala. Bakit? Kaya sabi ng Matthew chapter 6, di ba? Pagka nag-aalala raw kayo, tignan nyo raw yung mga ibon sa parang. Sabi niya, hindi nagtatanim, hindi nag-iipon. Pero pinakakain ng tatay nyo sa langit. Yes. Eh, ikaw anak ka? Pati ho ni aso. Si
Si Kuya Luis, may aso. Tanong nyo kung ano kinakain ng aso nila. Mas mahal pa. Yes! Hello! Amen. Amen. Eh ikaw, anak ka ng Diyos? Amen. Hallelujah. Naku naman. Glory to God. Lord. Tapos, ang tanong mo sa sarili mo, ang liit lang. Yes. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Tagupan ka, Pastor. Kapatid, mula ngayon, iba na buhay mo. Yes. Anak ka ng Diyos. At walang po pwedeng magturo sa inyo yan. Alam nyo, si Jesus, nang nag-miracle siya ng ministry, tandaan nyo po mga kapatid, ang nireveal sa kanya, He is the Son of God. Kaya even si Satan ang ninanakaw, hindi pera mo, hindi kayamanan mo, ang ninanakaw, yung identity mo bilang anak ng Diyos. Last verse. Marami pa ako sasabihin, kaya lang last verse, sabi ng Lord. Romans 8:19. Tignan nyo. Romans 8:19. Dito ko po tatapusin. Hindi ko ho maibubuhos lahat sa inyo. Pero I tell you, because of the Holy Spirit, punta ho kayo sa kwarto ninyo, kausapin nyo ang tatay natin na po pwedeng mag-reveal even yung mga malalalim na bagay para sa inyo, sapagkat inheritance nyo yan, kapatid. Amen. Inheritance mo yan, kapatid. Hallelujah. Amen. Glory to God. Amen po ba? Amen. Tignan niyo yung Romans 8:19. Basahin ko po yung Romans 8:19. Dito ko po tatapusin. Ayoko pong kuhanin po yung napakalaking oras po ninyo. Pero sapat na po na malaman ninyo kung sino po kayo ngayon sa gabing ito. Amen. Hindi na ho kayo alipin. Yes. Amen. Hallelujah. Kanina sinare ni anak ko ni Pastor Jerdy, no? Yung sa prodigal son. Amen. Pakinggan niyo po maigi yung kwento na yun. Nung nahimasmasan po yung bata, ano po ang sabi niya sa sarili? Babalik ako. Bakit siya babalik? Nakita niya, kahit kasi yung katulong sa bahay nila, kumakain ng tama. Kaya siya, alam niyo, nang babalik siya, iba ho isip niya, hindi na po anak alipin. Marami pong na-born again nang bumalik sa church, ang kokote alipin. Pero this day, sinasabi ho ng Diyos sa inyo, paglapit ng bata, ni kailanman hindi siya tinaratong alipin. Pinakuha yung balaban, pinakuha yung pinera, at higit sa lahat, pinakuha ho yung singsig na ibig sabihin, kailanman hindi kita tinatratong alipin. Anak kita. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos ng Diyos. Hallelujah! Tignan niyo yung last verse, Romans 8:19. Sapagkat nananabik ang sannilikha. Yun daw sannilikha, may kinasasabikan. Amen. Hindi si Christopher De Leon. Hindi si Gabby Concepcion. Sabi diyan, may kinasasabikan sila. Ano? Naihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Amen. Lahat ng creation ang inihintay, hindi si Jesus, hindi rin ang God the Father. Ang inihintay, etong mga anak ng Diyos. Hello! Kaya yung mga nagtuturo na mga end time, na babalik na raw si Lord. Mga kapatid, tiga-tundo po ako. Sa Tondo, hindi po pwedeng pumunta ka sa lugar namin na hindi mo naman teritoryo. Si Jesus Christ, mapapaw siya kapag wala siyang nakitang teritoryo at kamukha dito. Kaya kailangan may makita muna siyang mga kamukha niya rito bago siya bumalik. Yes. Ang hirap sa atin, siya hinihintay natin. Pero yung sannilikha, ikaw ang hinihintay. Amen. Sino kaya ang totoo? Yung turo ng tao o yung tuya sabi ng salita ng Diyos? Yes. Kaya kapatid, kaya ka sinasabihan ng ganito. Dahil ang expectation ng Diyos sa iyo, hindi ka isang alipin. Ikaw ay tagapagmana ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Iko-conclude ko po ang mensahe sa gabing ito para dito po sa 1225 na church. Hindi ho aksidente na kayo ngayon ay nagsasama-sama.
Amen. Dahil lang totoo, ngayon pa lang, tayo po ay hinuhulma ng Diyos dahil may matinding plano po ang Diyos sa inyo. At hindi po ito religious. Ako nyo na po yung religious. Now is the time, mataas po ang tawag at tingin ng Diyos sa inyo. Amen. Mabibilang mo ang buto sa loob ng mansanas. Yes. Amen. Pero hindi mo mabibilang ang mansanas sa isang buto. Yes. Hallelujah. Kaya nung namatay si Kristo, hindi lang po siya namatay para tubusin ka. Gusto niya, lahat ng tatanggap sa akin ay magiging katulad ko. At yung meron ako, ibibigay niya ko sa akin. Amen. Amen? Kaya lahat ng hinihintay ng sanlilika, hindi si Lord. Si Lord nakatingin po, inaabangan tayo. Yes. Maraming religious naghihintay. Kahit po iglesia ni Cristo, tanongin nyo, may rapture sila. Hinihintay nila si Lord. Amen. Ang totoong mga anak ng Diyos, tayo ang hinihintay ng sanlilikha. Dahil tayo yung may binhi na kamukha ng kay Kristo. Yes. Amen. Kung meron pa po kayong magiging katanungan dyan, pwede po natin upuan yan. Hindi ho kaya ng isang bagsakan sa puso. I'll Amen. tell you mga kapatid, you are not an ordinary person. Amen. Dapat pagkagising nyo sa umaga, ang demonyo natatakot na sa inyo. Yes. Hindi kayo ang natatakot sa inyo. Hallelujah. Baligtad na natin ang buhay ko. Amen. Kayo ang hinahabol ng pagpapala, hindi kayo ang naghahabol sa pagpapala. Tunay. Amen. Ako mga kapatid, mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Yes. Diyan yung may intindihan na sobra kayo. Kasi kahit yung Kanya, nakuha pang ibigay sa inyo. Amen. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 6, you are seated in the heavenly place. Sa nakaupo si Jesus Christ sa kanan ng Ama. Hindi ho siya kumuha ulit ng another seat para paupuin si Kuya Luis. Hindi. Ang ginawa niya, kung saan nakaupo si Jesus, doon pinaupo si Luis. Amen. Kasi mula ngayon, anak ka rin kasi ng Diyos. Amen po ba? Kaya, mamaya uuwi po ako, mag-uuwian tayo. Sana po huwag niyong kalilimutan kung sino kayo ngayon. Amen. Dahil isang araw, yan po ang gustong nakawin ng demonyo. Yes. Kuya ba? Andiyan pa ho ba kayo? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Ay, panalangin.